pasok. Dino, bakit ka naman tatakutin? Kasi kung matatakot tayo, lang mangyayari sa atin. Ang aking payo sa mga nagrarally, apply uli kayo. Lagay dyan. Sabi niya, mag-apply uli kayo. Okay, yan yung sinabi niya, ha? Bakit? Bakit? Pakingge. Sa ano? Sa Bustos, Bulacan. Kasi kausap ko yung mayor, pag nag-apply daw, gagran niya kasi yung batas. Sabi daw ng mayor, nakausap daw ni Attorney Panelo yung mayor. Sabi daw, igagrant daw kung sakaling nagpaalam. Kasi yun daw ang batas. Kaya nga medyo nalilito ko eh. Yung kay Roque, ang sinabi daw, hindi daw pumayag yung mayor. Patay tayo dyan. Sino na naman kaya nagsasabi ng totoo? Patay tayo dyan. For that matter, lahat ng pagraralihan nyo, mag-apply kayo, yung ordinaryong application. Ilagay nyo dyan na, on so and so date, kami magrarally on this particular place. Hingi kami ng assistance. Pag na-file nyo yun, pag within 7 days na wala. Sabi ni Roy Banares, bakit mo niloloko raw si BMR? Hindi ko siya niloloko, pinupuri ko nga yung kanyang ginawa. Muntakin mo. Ganda nung arrangement niya ng video at saka ng audio, kaya siya naka 10,000 viewers. Ikaw talaga, Roy Banares, ha? Bigyan mo ng award yan. Banat Bay, kailangan ba sa Bulacan talaga? Hindi ko alam. Huwag niyo akong tanungin. Wala akong kinalaman dyan. Hindi, ewan ko kung bakit sa Bulacan. Ako nga, yun din yung tanong ko eh. Bakit hindi sa Metro Manila o sa Liwasan o kaya sa Luneta? Kasi alam ko Luneta pwede. Alam ko hindi ko talaga alam kung bakit. I'm not sure kung yan ba dahil meron silang purpose kaya sa Bulacan. Hindi ako sure ha. Eto, tuloy. Sagot. Ibig sabihin, Banat Bay, si Panelo kasi nagtanong. So si Roque hindi nagtanong, ganon? Jim Lord, pinag-aaway mo yung dalawa. Hindi, pero natuwa naman ako kay Panelo kasi nagpunta pala siya talaga ng personal. Pumunta pa siya doon sa, pinuntahan niya yung pulis, pinuntahan din niya yung mayor. Tinawagan niya ata, pakinggan natin. approve na yun. Pwede na kayo mag-rally. Ngayon, kung tinanggihan, ayaw, o di takbo kagad tayo sa korte para magkaalaman. Di ba? Ganun ang gawin natin. Creativity lang ang tawag dyan. So ako po yung nagpunta sa Bulacan kahapon. Ayan, pakingge. Nagpunta ako sa Bustos. I was there at about, oras ba ako nandun? Pero mga alas 4:30. Pinuntang ko ang chief of police. Kasi inimbestigahan ko nga Kinausap ko yung mayor, si Mayor Francis. Sino pa? Pinuntang ko yung lugar. Kasi ang balita ko, hinarang yung mga sound system, hinarang yung mga ganyan. Pagkatapos yung may trailer daw, blinak daw. Malaki-laki, hindi na makakapasok. Kasi hindi ko alam yung lugar hinahanap pa namin So pinunta na lang namin yung stasyon ng pulis. Kinausap ko yung chief of police. Si Major Santos. So, pineto niya sa akin. Sabi ko si Mayor, nasaan? Nasa ospital yata kasi may kapatid na nasa ospital. Baka pwede kumakaw. So, kausap kami. Mayor, sabi ko, ano ba ang istorya nito? Nag-file man ng application for permit sa rally. Sabi niya, sir, hindi. Ang pinadala nila sa akin sulat. Parang humingi sila ng assist. Naku po, patay tayo dyan. Hindi pala daw nagpadala ng parang humihingi ng permit or something. Yung sinasabi ni Panelo hindi po ako. Si Panelo po nagsasabi. Saka private property ho So, if it's a private property, hindi
kailangan humingi ng permit. Mm. O sabi ko, kung humingi ba sa iyo ng permit, bibigyan mo? Oo, kasi yan naman ang batas. Pero private property nga ako eh. So, assist lang namin. Ganun ba? Anyway, so, sabi ko dun sa chief of... So para sinabi daw ng mayor, hindi na nila kailangan ng permit kasi private property nga. Pero tinanong, sinundot ni Panelo. Sabi ni Panelo, paano kung hindi sa private property? Bibigyan mo ba ng ng permit? Sabi daw nung mayor, oo, bibigyan niya kasi yun ang nakasulat sa konstitusyon. Nasa batas daw yun. Paisip tuloy ako. Bakit ginawa sa private? Ba't di na lang ginawa doon kung saan walang makakapigil na idaos yung event? Nagigets ho natin. Eto, nagtatanong lang po ako ha. Please. Pakisamahan nyo nga ako doon sa venue. Hindi ko makita yung lugar. So pupunta ako doon. Nasa nga... Parang ganito. Sabi, kasi banat bay, nakapagsabi na sila sa public property, binigyan silang date, tapos minove ng minove, parang ginagago sila. Oo nga. Kaya nga sinasabi nga ni Panelo dito, pag gaganyanin tayo, dali na sa korte. Kasi hindi ho pwedeng ang magdi-decide ng date ng rally ay yung gobyerno. Ulitin natin, yung sinabi ni Panelo. Ulitin natin, yung sinabi ni Panelo. Yung sinabi ni Panelo, hindi ako. Okay? Ayon sa ating batas, pareho naman sila na sinabi ni Roque, ito ay allowed anytime. At kung ito'y nasa pamamahala ng gobyerno o public place, pwede. Allowed. Allowed. Kung ikaw ay pigilan, dalhin natin sa husgado. Yun ang sinabi ni Panelo. Malinaw po. Tuloy. Yung trailer, tinuro sa akin yan, sir, hindi naman nakaharang. Sabi ni Dr. Bishop, 4 PM na po siya pumunta tapos na-cancel na ang rally, baka pinasakay na lang si attorney. Posible yan, maganda yung punto na yan. Kasi syempre nga naman, the day itself na, sige, babayagan namin. Pero syempre, no choice na. May punto ka dyan, sir. Tama po yan. Pero kaya nga, alam nyo, dapat nung una pa lang, hindi ko alam. Dapat sana nag-usap with Panelo, with Secretary Panelo and Secretary Roque kung paano o-organize yung rally, 'di ba? Para sa susunod, talagang sa public place na lang. Doon sa public place, tapos pag may tumutol, demanda na kaagad. Dali na kaagad sa korte. Kasi alam nyo, mahirap nga naman yung pasikot-sikot yan eh. Naintindihan ko nahirapan yung organizer siguro. Maybe, hindi ho sila sanay sa ganyang klaseng... kasi marami naman dyan, mga organic lang eh. Alam mo yon, gusto lang nila ilabas yung kanilang... Hindi sila talaga rallyista ika nga. Diba? Minsan ganun eh. Tandaan natin, itong si Panelo, kwento ng tatay ko, at saka si Roque din, kinuwento naman niya, dating mga nagrarally na. Ibig sabihin, sanay na ho sila sa rally. Alam nila kung paano yung pasikot-sikot. Dapat ini-involve sila doon sa organizing yung rally. Sa tingin ko po. Malaki kasi yung malaking compound eh. Nandun yung trailer sa isang tabi. Pwede kang pumasok, ang luwag-luwag eh. Tapos may mga... Ano ba laman ng trailer, sorry? Ano? Ano ba meron sa trailer? Hindi, ang ibig sabihin ng trailer, yung dalahan ng mga malalaking mga karga. Mahaba siguro, kasi ang chismis parang blinak mo, hindi ka naman. Hindi naman. Okay. So you can come in. Parking talaga yon. Doon na lang pinaparada. Tapos sino may-ari niyan? Kayo ba naglagay niyan? Hindi, sir. Yung may-ari siyempre naglagay niyan. Tapos may mobile doon, isa. Sabi niya, dahil lumigay sila ng assistance, saan padala kami? So yan ang istorya. Alright. Ito naman yung bahagi ng mga organizer na nagsalita doon sa... Ayun so yun po yung sinabi. Hindi ko po alam kung actually hindi naman, wala ho tayo sinisisi dito Baka akala nung iba sinisisi natin yung organizer. Hindi ho yun ang sinasabi ko. Siguro
tayo nagre-react lamang po sa sinabi ni Panelo at ni Roque. Maganda po siguro sa susunod isama ho si Roque at si Panelo sa para i-organize ho. Kasi ho sanay ho yan sa mga yan sa rally. Sanay ho sila. Kasi tama nga kung sinasabi nila na pag hindi ka pinayagan in public place, pwede nyo dalhin sa korte yan dahil ayon sa ating konstitusyon, karapatan natin yan na magtipon-tipon. Which is ginawa na pala ni Roque noon nung sila ay sinita sa Menjola. So may eksperyensado na. Di ba po? Andun po yung ay, wag ganun. May point si Panelo po kaso hindi ho matagal ang process. Bakit? After 7 days, pag walang sagot, sabi nga ni Roque, ano na yun, ina-assume na granted na. Pag after 7 days, walang sagot ang LGU. Tama, mali? Yun lang ang sinasabi ko ho dito, ha? Para matuto ho tayo. Kasi alam nyo, marami nagtatanong sa akin yan. Bakit di na lang siya ganito? Bakit di na lang siya ganito? Ito na po yung sagot sa mga tanong ninyo. Di ba po? Sabi, pre-approve yun, automatic. Yes, yan yung sinasabi ni Roque at saka ni Panelo. Pre-approve na yan kasi nasa konstitusyon natin yan. Yun ho. So maganda, ulitin na lang ho. Ulitin sa public place. Actually, pwede nga, alam ko, pwede. Kasi isipin nyo ha, may nagrarally May nagrarally kung saan-saan Eto, bigyan ko na kayong alimbawa. Sa tingin ninyo, kumukuha pa ng permit yung mga aktivista? Hindi Sa tingin nyo yung mga nagrarally na kumukuha pa ng permit? Hindi. Basta pumunta sila doon. Eto Tigil pasada ang buwelta ng grupong Piston sa deadline bukas ng PUV consolidation. Habang ang grupong Manibela, pinag-iisipan pa... Sa tingin nyo, kumukuha pa ng permit ito mga to? Hindi na! Basta rally kami dito! Bahala na si Batman! Di ba? Kung magta-transport strike na rin sila. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Itinodo ng grupong Piston ang tigil pasada na sinabayan pa ng protesta para kontrahin ang PUV modernization program. Kung gusto nyo, maganda sa na lang, sa EDSA mismo. Magka-traffic dun. Dun sa EDSA Shrine. Hindi ka naman pupunta sa karsada sa EDSA Shrine ka lang. Diba? Eto mga to, expert na ito Walang biro, pinanganak itong mga to, sumisigaw na makibaka Nung nagutom sila, yung baby sila. Pag bulat ng mata nila, nung naguhaw, makibaka! Makibaka! Yun, tapos pinasakan sila ng gatas ng nanay. Di ba? Calling ka na to, where you na? Wala na. Wala signal sa bundok. Bukas na ang deadline sa PUV consolidation o yung pagsali sa kooperatiba at korporasyon. Kung hindi makapag-comply riyan, hindi na pwedeng bumiyahe pagpatak ng Mayo. Para sa mga driver at operator, problema lang ang idudulot ng PUV modernization. Kakailanganin kasi nilang mangutang para makabili ng modern jeepney. Bakit po kami mangungutang pa ng milyon? Hindi ho... Alam mo, tama ka dyan, Saad Di nagpaparamdam si Nato. For the first time sa buong dekada ng kanyang pamumuhay, ngayon lang na tumahimik si Nato. Nato! May tanong lang ako. Tanong lang ho ito. Tatanong lang naman. Wala naman akong panghuhusga. Hindi ako judgmental. Hindi ako judge at this time. Nato, meron ka rin bang raptor? May raptor ka rin ba? Ako nagtatanong lang Baka naman, hindi lang. Kasi yung isang doon, yung isang reporter, di umano, may raptor daw Kaya tuloy-tuloy ang dila sa puwet Ay tambalus-lus Hindi ho namin kaya. Tulad po namin may mga anak po kami at mga pamilya. Paano ho kami magbabayad pa po kami ng milyon?
Hanggang sa May 1, araw ng mga manggagawa ang tigil pasada ng grupong Piston. Ngayon pa lang, ramdam na yan ng mga pasahero. Magka-tricycle na lang. Tanggap naman kasi ganun talaga eh. Sa kabila niyan, giniit ng LTFRB na hindi kinulang sa pampublikong sasakyan ngayong araw kahit pa nagtigil pasada ang Piston. Hindi Magtigil, ano na rin tayo, tigil sakay. Hindi, di ba, halimbawa, yung mga yan, nagtitigil pasada, di ba? Baka naman pwede tayo magtigil sakay din. Alam mo, tama yung sinabi ni Attorney Panelo. We have to be creative in doing our grievances against the government, in expressing our grievances against the government. Dapat maging creative tayo. Kasi yun naman na importante doon eh. Di ba ho? Importante. Ang nawiwirdoan lang talaga ako, mantakin mo, yung mga nagpupunta dito sa tigil pasada na ito, wala pang 50. Marami na ata ang 20. O sabihin mo ng 30 yung pumupunta sa tigil pasada. Pero pinipicture ng media. Di ba? Mantakin mo yun ha. Pero yung maisog, umaabot ng ilan yun? 100,000? O sabihin mo ng eto, para baka naman sabihin nila, oh, exaggerated ka naman. O sige, 1,000 na lang. O kunwari na lang, 1,000 na lang. Eh yung 50 ka, fini-features nyo eh. Kayong mga media dyan eh. O sabihin mo na 1,000 lang pupunta sa maisog, hindi nyo ma-feature. Hindi ako, nagtataka lang po ako ha. Isipin mo yun ha. Ilan lang yung nagpupunta dyan eh. Alam mo, gusto nyo magprotesta tayo para mapansin? Bumulandra kaya tayo sa EDSA. Hindi, para, alam mo, hindi ito naintindihan ko kasi, alam mo si Pangulong Duterte, kinancel niya nga yun dahil ayaw niya ng gulo. Pero yung expression natin para sa gobyerno, kung kayo napuprostrate na, ba't di kaya tayo medyo, mag-antala tayo ng trapiko? Huwag ganun, Banat Bay, baka hulihin tayo. Hindi ito, sabi ko nga sa inyo, dapat maging creative tayo eh. Gumawa tayo ng human chain. Kunwari, alimbawa lamang po, mula Makati hanggang Quezon City, di ba? Hindi tayo haharang sa karsada. Doon lang tayo sa pedestrian walk. Magsuot tayo ng kulay blue o kaya ng green. Tapos magkapit kamay lang tayo o may dala-dala tayong kandila. Something like that. Ito, again ulitin ko po. Ito'y pagpapahayag lamang na mapayapang sama ng loob at galit sa mga politikong nagnanakaw sa ating gobyerno. Okay? So, pwede po ba? Halimbawa lang naman yon. Okay? Maging creative tayo. Hindi tayo nakakasagabal sa traffic, pero makikita ng tao. Siguro naman, papansinin na ng media yan. O kung hindi kaya ganun, mag-rally tayo sa harapan ng News 5. Mag-rally tayo sa harapan ng GMA. Ayan tama yung sinabi nito, alam na this. O kaya Jericho March. Oo, magmarcha tayo sa paligid ng Malacanang. Again, peacefully. It is not, ito linawin natin it is not to remove the president o to rebel against the government, but a peaceful expressing our grievances against the government. Peaceful peaceful, mapayapa, wala nang babato, walang Yung, alam mo kung bakit, Kanyo? Yung idea kasi ng SMNI maganda eh. Ang ganda nung idea nung SMNI yung umiikot-ikot sila, tas tumutugtog. Something like that.
Ika nga. Di ba po? Baka naman po pwedeng ganun pag-usapan ng maisog. Kasi, tama rin yung tanong ni Boss Dada kagabi doon sa organizer ng maisog. Ano ba ang endgame nito? Di ba? Ano ba ang endgame nitong ginagawa natin? Tanungin din natin yung sarili natin. Ano ba ang endgame ng pagrarally-rally natin na maisog? Paulit-ulit na lang din yung sinasabi na ganito. Di ba ho? Naintindihan ko yun eh. Pero ano kaya ang mas maganda bang paraan para mas maipakalat pa ho natin yung inirereklamo natin sa gobyerno? Ano ba ang endgame? Ang endgame ba? Kasi parang, ewan ko ha, ako nagtatanong lang ho ako ha, sa organizer. Ang endgame ba nito, pabagsakin si Marcos? Ang endgame ba nito, magbago ang gobyerno? Baka hindi ho na ho pare-pareho yung understanding ng bawat isa. Dapat to magkaroon ng pare-parehong understanding. Ika nga, alam nyo, naalala ko to nung panahon noon pa eh. Di ba yung, nakalimutan ko yung pangalan ng pulis na yun eh. Yung, noong pa yun, actually may pelikula pa ito eh. Yung nandura kaya, no? Pero ito, may pelikula to, nag-hunger strike siya eh. Di ba? Something like that. Oh. Ngayon, ang nangyayari, di ba sinusupi lang kalayaan ng SMNI? Oh. Bakit hindi tayo mag-rally sa, sa harap ng SMNI? Oh, hindi ko in-encourage na manggulo ha. Ulitin ko, hindi manggugulo. Ipakita lang natin yung suporta natin, no. Huwag niyong supili ng kalayaan ng bawat Pilipino. Kailangan may ganun eh. Para magkaroon ng direksyon yung nais natin mangyari. Kasi, as far as I know, si Pangulong Duterte paulit-ulit niya sinasabi na ayaw niyang bumaba si Marcos eh. Paulit-ulit niya sinasabi yun. Di ba? Paulit-ulit niyang, ito ang gawin natin, ito lang. Kaya dapat maintindihan natin kung ano ba talaga ang pwede natin pang ibang gawin. Marami. Kasi yung iba, yung wari sa mga nagji-jeep, di ba? Sa mga nagji-jeep, ano ginagawa nila? Hindi sila pumapasada, tigil pasada, para maramdaman ng taong bayan, hoy, meron kasi kami nirereklamo, ito yung nirereklamo namin. Ano kayang magandang gawin natin na mararamdaman ng taong bayan and yet peaceful siya? Ayun. So, ang tanong, sasama ka ba? Depende. Bakit ba? Yung tanong, makaano ka eh. Sasama ka ba, Banat Bay? Depende. Ano ba gagawin natin? Diba? Oh, depende ho yan. Huwag tayong ano. No, ito. Pakinggan naman natin isa pang matinding mangyayari ngayon. Alam mo, meron ako, may hula ako ha. May hula ako na sa tingin ko, alam nyo kung ano mangyayari? Ha? Sa tingin ko, merong matinding mangyayari this week. Hindi po ako manghuhula hindi po. Baka isipin ng iba, si Banat Bay, mahilig na rin sa teorya. May sinasabi na siyang, hindi, feeling ko may mangyayari this week. Kasi alam nyo, ganyan lagi sila eh. Pagka may something na akusasyon sa kanila, may gagawin pasabog ang gobyerno. Pasabog, hindi yung literal na sasabog Baka akala na naman ng iba dyan, tatanga-tanga kasi mga ensimada vlogger. Ibig sabihin, meron na naman, kasi ganyan lagi nangyayari. Kunwari, may issue tungkol sa akusasyon, patungkol sa drugs, o kaya yung sa PDEA, o kaya yung sa panghuli ng drugs, biglang may lalabas silang video. Lalabas yung video ni Aling, na Aling Sisa, ganun. Every time meron laging lumalabas di ba? So ano kaya ang mangyayari this week para po masapawan na naman yung dapat masapawan?
Oh. Ako, isang feeling ko ito eh. Ito feeling ko na mangyayari. Maaring mangyari this week. Kaya, abangan po natin ito. Delicate so ito eh. Oh, ito, ha? Papanoorin ninyo. Feeling ko ito yun eh.